Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito ang pagkikwentuhan natin ay yung issue po sa Pogo kung saan nadadawit nga po yung pangalan ni Secretary Harry Roque. Si dating spokesperson ni Pangulong Duterte, si Attorney Harry Roque. So, inibita na po siya sa Senado para questionin or parang magkaroon ng linaw bakit nababanggit yung pangalan niya kasi may mga nakitang dokumento na sinasabing si Attorney Harry Roque isa sa mga incorporator nung mga pogo diyan sa Pampanga. So, kailangang linawin. So, inimbitahan siya sa Senado para maging resource person. So, panoorin po natin 'tong balitang 'to, pero bago ang lahat, kung hindi ka pa naka-subscribe sa Makapili TV, baka puwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, pa-like na rin ng video, wala naman pong bayad diyan. Kaya pindot na. So ito, pag-usapan po natin itong issue ni Secretary Harry Roque dito po sa Pogo. So ito po. Humarap sa Pogo hearing ng Senado si dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque. Pag-amin niya, minsan siyang tumira sa isang bahay sa Benguet kung saan naaresto ang dalawang dayuhang konektado umano sa Pogo. Isa rin siya sa may-ari ng kumpanya kung saan ito nakarehistro. Nakatutok si Mav Gonzalez. No, Kasi, no, 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 no. Excuse me. Excuse me, Attorney Roque. I'm sorry, madam, but I am Yes, a it's all resource right. person invited. Yes, you are. I Wait, was wait, wait. asked Let me finish. to answer. Yes, you Hindi ko po already answered in maintindihan, excess. Kapag gusto niyo Sandali akong po. tumigil, papatigil niyo ako kapag ako nag-explain. Yes. I thought we were engaged in the search for the truth. Oh, definitely we are. Attorney Roque, what I am saying, yes, and Sherwin. Attorney Roque, please be reminded to respect the chairperson. I'm very respectful, Madam Chair. Paano respectful na nagsasalita siya, sinasabayan mo siya? I apologize, Senator Gatchalian. One more I and apologize. I will cite you in contempt. Nagkasagutan sa Senado nang humarap si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Ipinatawag siya matapos madawit ang pangalan niya sa ni-raid na Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Sabi ni Roque, hindi siya abogado ng Lucky South 99, kundi ng Whirlwind Corporation ang may-ari ng lupang kinatatayuan ng Pogo Hub. Tinanong din si Roque tungkol Kasi ganito nangyari diyan eh. Hindi mo rin kasi may aalis na isipin nga ng marami, siyempre 'di ba, na bakit kumbaga yung connection niya dito sa Pogo dahil nga may nakitang dokumento na andun yung pangalan niya. So hindi mo pwedeng sabihin na okay, sige, ano ka lang yan, abogado ka lang yan. Siyempre, lahat naman tayo, ganun yung nagiging tingin kay Secretary Harry Roque dahil nga kahit ako po na sinasabi natin nga na medyo ano tayo kay Pangulong Duterte, kung supporter din tayo ni Pangulong Duterte at itong si Harry Roque, supporter din po ng mga Duterte. Pero hindi ko rin naman matanggal na hindi isipin na baka nga may connection din itong si Harry Roque dun sa Pogo. Dahil nga siyempre nag-aabogado siya dun sa Pogo, and then nakita nga yung pangalan niya dun sa isa sa mga incorporator na sinasabi nga na parang siyempre lumalabas parang protector nung time na yon dahil nga nasa gobyerno pa siya, spokesperson siya ni Pangulong Duterte. So, hindi mo pwedeng alisin na isipin yung ganun na pwede na baka nga isa siya sa mga tumutulong na mabigyan ng prangkisa or maprotektahan yung Pogo Hub na yan. So lumalabas kasi yung Pogo na yan, illegal. O hindi naman, tama ka, illegal kasi nga ni-raid eh. Kasi ang mga legal naman na Pogo hindi na-raid. So yun nga, dahil nga illegal yung Pogo na yan, may mga ginagawang hindi maganda, at nakita yung pangalan doon ni Secretary Harry Roque, hindi may iwasan talaga na masangkot yung pangalan niya. So iisipin nga ng taong bayan na may posibilidad na may kinalaman si Attorney Harry Roque. Ang naging problema lang din isa rito, isa pa pala, yung bahay nga daw dun sa Tubate, Benguet, na sinasabi nga daw may nahuli dun na isang pogatib na Chinese national. So wanted sa China, nagtatago doon sa bahay na tinitirahan di umano daw ni Harry Roque. At hindi naman niya itinanggi na tumira siya doon. Pero ang lusot nga naman niya doon kasi is pinauupahan niya na yung property na yon. So
hindi niya na control kung sino yung umupa doon, as long as meron namang ipinakita si itong si Roque na magpapatunay na yung umupa doon is a complete requirement. So, siyempre, nagnenegosyo rin naman yung tao. So, wala namang reason para hindi niya tanggapin yung pagrenta ng isang foreign national doon sa kanyang property. So, babalanse lang tayo dun sa sa palusot niya medyo wala tayong nakikitang doon sabihin natin paglabag or pang-aabuso. Siyempre, kahit naman ikaw na may property na gustong upahan ng isang foreign national at hiningi mo naman yung mga requirements na dapat mong hingiin at i-provide naman. So, wala akong nakikitang problema doon. Ngayon, ang nagiging lang kasi diyan, siyempre, quote and quote, lagi natin sasabihin dito na hindi mo rin pwede kasing alisin na kahit mga Duterte supporter, lalo na yung mga 'di ba, yung mga anti-Duterte, talagang iisipin na ikaw ay may connection o konektado ka dun sa Pogo. Kaya nga maganda 'tong naging hearing dito kasi nga maliliwanagan or maipapakita ni Attorney Harry Roque yung side niya na magpapatunay na wala siyang kinalaman dun sa Pogo. Yun nga lang kasi ang nakikita lang natin dito medyo palaban kaagad si Attorney Harry Roque na masyado siyang dumidepensa. So kaagad kumbaga pinapakita niya kaagad yung pagiging abogado niya na kailangan niya kaagad dumipensa dun sa mga ibinabato sa kanya. Kumbaga parang lahat na lang sasabihin kaagad nito ni Hontiveros, kina-counter niya kaagad. So dapat ang maging diskarte siguro dito ni Harry Roque is pakinggan niya muna yung sinasabi nito ni Hontiveros. Kasi tulad niyan, sinasabi nga niya na sabi nga ni Gatchalian, 'di ba? Sinasabayan kasi ni Harry Roque kaagad yung salita ni Hontiveros dahil nga feeling din naman kasi ni Harry Roque, yung sabi niya 'di ba nung umpisa, na pag nagsasalita siya parang sinasabayan din siya or pinipigilan siya ni Hontiveros. So siyempre, kumbaga parang ah, yung bugso ng damdamin niya medyo tumataas. So nawawala yung pagiging abogado niya, more on kagad sa opposition side na kailangan niya kagad barahin si Hontiveros. Pero yun nga, medyo nagba-backfire sa kanya. Dahil nga siyempre may kapangyarihan yung mga senador. Hindi natin pwedeng tanggalin yon dahil nga yun yung pinaka-purpose ng Senate hearing. Yung na kahit naman isipin natin na yung Senate hearing na yan, yung ginagawa nila Hontiveros, sabihin natin, in aid of legislation, pero hindi rin naman kasi siya yung korte na sinasabi natin na magsasabi kasi kagad na guilty yung isang tao eh. Kasi ang dating kasi kagad dito kapag meron silang inaakusahan, ina-assume kagad nila na ito guilty or talagang sigurado silang 100% is may involvement doon sa kanilang ginagawang issue. Tulad yan, sa Pogo, siyempre, putok na putok yung issue na yan. So, marami na rin nagagalit yan dahil gawa nga ang nagpapatakbo niyan is mga Chinese national from China. Alam niyo naman yung issue natin sa West Philippine Sea, hindi may iwasan na marami talagang may init ang mga dugo ngayon sa China. So, parang ginagamit din kasi yun ni Hontiveros na para kumbaga yun yung pinangdidikdik nila ngayon kay Pangulong Duterte. So parang lumalabas din dito, parang collateral damage lang tong sila Harry Roque, sila Pastor Kibuloy na na damay lang dun sa dahil nga hindi nila mapuruhan yung mga Duterte. 'Di ba? Parang ang ginagawa ngayon, ang pinipilayan yung mga nasa baba. So kung kumbaga sa puno, ang tinitira yung mga nasa ugat na nakakapit para bumagsak yung puno. Yun ang nagiging diskarte nila. So hindi natin pwedeng tanggalin na talagang may karapatan yung or nasa batas na meron silang power na mag-conduct ng hearing in aid of legislation, pero siyempre sinasabi rin nila in aid of election na tong ginagawa nila, pero dahil nga kailangan nilang yung publicity. Kasi ang pinakaano lang naman dito na tungkol dyan sa hearing sa Pogo,
andyan na lahat ng ebidensya. Sinasabi mo ni Senator Hontiveros na etong si Mayor Guo is talagang hindi Pilipino, very ano na sila, very sure na sila na talagang malakas yung kasong isasampa kay Alex Guo, kay Mayor Alex Guo. Bakit hindi pa niyo sampahan ng kaso nang matapos na? Kasi hindi naman kayo yung magsasabi rin naman ng guilty or not guilty. Korte pa rin naman eh. Ngayon, kung siguro kulang pa siguro yung hawak lang ebidensya or talagang sinasadya lang pahabain muna yung hearing na yan dahil sayang nga naman yung publicity, 'di ba? Kasi marami makakapanood nationwide kasama ang social media. Andiyan din yung 'di ba yung ah, kailangan pa nila ng mas maraming pwedeng ibanat sa mga Duterte, especially kay Pangulong Duterte dahil nga maingay din yung tatakbo nga daw uli siya kung itong pagiging senador. So, yun yung parang ginagawa nilang tools para pabagsakin, sirain yung plano na maging senador ni Pangulong Duterte. Kaya pinahaba nila tong issue na to. Considering na sinabi na nga ni Bongbong Marcos na iban na yung Pogo. 'Di ba? Kung ban na yung Pogo, dapat sampahan na ng kaso yung mga dapat sampahan. Para na, once and for all matapos na. 'Di ba? Kasi sayang din kasi yung oras nila diyan na imbis na tapusin na yung hearing na yan para makapag-move on na sa panibagong issue, nakastick sila diyan. Dapat yan, sampahan na kung dapat sampahan nang matigil na yung Pogo since nag-declare naman na si Bongbong Marcos na iban na yung Pogo. Tuloy. Paglutang muli ng kanyang pangalan, kaugnay ng bahay sa Tuba, Benguet, kung saan inaresto ang 2 dayuhang konektado umano sa Pogo sa Bamban, ang bayan ni Mayor Alice Go. One of those apprehended in the Tuba Benguet home is actually a wanted fugitive in China. The Cambodian passport held by the man is fake. He has already defrauded 100,000 people. Inamin ni Roque na isa siya sa mga may-ari ng kumpanya kung saan nakarehistro ang tinarget na bahay. Tiniran ko po yan nung ako po'y umalis ng gobyerno. Hindi ko po dinideny that, that is a house that I have an interest in. I have lived in the house. Ang sinasabi ko lang po, pinaupahan po yan and possession is now with the lessee. Ayon kay Roque, ang umuupa daw sa bahay ay isang Chinese national na legal na nasa bansa. At ang lalaking inaresto ng Bureau of Immigration ay partner ng umuupa. Nais ko po makita talaga kung ano yung ebidensya na yung lalaking yon ay involved sa banban. Dahil kung hindi naman po, gaya nga na sinabi ko sa inyo kanina, yung palusot kasi dito ni Harry Roque is valid eh. Pwede, 'di ba? Kung dadaan mo sa korte, malaki yung chance na lumusot dahil nga pinaupahan mo, iba yung tao nga umupa, iba yung tumira. So, siyempre, depende na yan sa usapan. Siyempre, pag ikaw yung, halimbawa, ikaw yung umupa, o ikaw yung nagpaupa muna, ikaw nagpaupa, na kahit siyempre yung tao na yan, kahit sino isama yan, kung wala naman kayong agreement, nasasabihin mo na, hindi, dapat ikaw lang ang pwedeng tumira dyan dahil ikaw ang umupa. So, wala rin magagawa yung may-ari nung property na upa kung wala kayong ganung usapan na pwede siya magdala or pwede siya magpatira ng ibang tao. Tulad sa kaso na yan, iba yung umupa pero iba yung tumira. 'Di ba? So, siyempre hindi naman hawak din ni Harry Roque na kumbaga parang mag-imbestiga pa kung sino-sino yung mga titira doon. Ang pinaka niya lang naman doon is paupahan yung property para siyempre may income. So, hindi naman masama yung ginawa niyang yun. 'Di ba kahit naman kanino mapunta yung ganung sitwasyon, ikaw wala ka namang wala ka namang pakialam na kung sino yung titira, once na yan ay uupahan, ang importante is magbayad sa'yo. Sumunod kung ano yung mga magiging kasunduan nyo, o ano yung magiging kontrata nyo doon sa pag-upa, labas ka na doon kung sino yung titira doon, di ba? So, yun lang naman yung magiging lusot dito ni Harry Roque. Kaya, kahit dikdikin siya rito na sabihin, property niya yung inuupahan nung saan nahuli yung fugitive ng taga-China na yan, medyo mababaw para i-connect sa kanya yung pagiging yung
sabihin natin kinakanlong or pinoprotektahan yung Chinese national na yun. Talagang meron pong concerted effort na iling ako dito sa mga pogo, no, na akin namang itinatanggi po. Sabi naman ni Dennis Cunanan, ang authorized representative ng Lucky South 99 sa Porac at Hongsheng na nasa Bamban Pogo Hub, nilakad lang niya ang application nila sa PAGCOR bilang consultant. Nakausap nyo ba si Alice Guo? Yes, Your Honor. She was introduced as the owner of the property at that time. Bukod po sa inyo, sino pang connecting link sa pagitan ng Hongsheng at Lucky South 99? Dito kinonfirm niya na nakausap niya si Alex Guo at sinasabi nga daw isa sa mga may-ari nga daw nitong mga Pogo Hub. So sa dami ng sa dami ng nakuha nilang ebidensya, may witness pa. Sampahan nyo na ng kaso. 'Di ba? Kasi mamaya makatakas pa 'yan, magiging magiging issue pa 'yan, magiging problema pa 'yan kung saan nyo hahanapin 'yan. Kung andiyan pa sa Pilipinas 'yan at marami na nagsasabi na talagang may konektado itong si Alex Guo, kasuhan nyo na, ipakulong nyo na. Ano pa bang inaantay ninyo? Dineclare ng ban na yung Pogo. Bakit ayaw nyo pang kasuhan nang matapos na? I suppose magkakakilala ko sila, Your Honors, kasi nasa isang area tapos nagkakakitaan sila. Itinanggi naman ni Cunanan na itinakbo niya ang pambayad dapat ng Lucky South 99 sa PAGCOR. Humarap din ang accountant ni Mayor Alice Guo na si Nancy Gamo na isa sa mga ipinaaresto ng Senado dahil sa mga naunang pag-isnab sa pagdinig. Mula 2012, siyam na kumpanya umano ang prinoseso niya para kay Guo. May indicators talaga ng pagiging shell companies lamang. Hindi nagbabayad ng buwis sa BIR, walang operations gaya ng nag-obserbahan ninyo, wala ring empleyado, at walang remittance sa pag-ibig. So, tulad niyan, hindi nagbabayad ng tax, hindi nagbabayad ng pag-ibig. So, pwede natin i-assume din, hindi nagbabayad ng SSS. Kung ano man yung mga dapat bayaran sa gobyerno, yung mga mandatory deduction para sa mga empleyado, kung hindi naman ginagawa ng Pogo Hub na yan. Diba, ang dami ng violation Bakit hindi nyo pasampahan ng kaso? Diba, parang bakit kailan nyo pang ipitin na talagang kumbaga, ano pa bang inaantay? Parang gano'n. Ano bang inaantay nyo? Ayan na lahat. Matitibay na yung mga ebidensya ninyo. Andyan na yung mga witnesses. Lahat naman yan nakapag under oath para patotohanan yung kanilang mga sinasabi. Sinabi naman nila na. So ano pa bang kailangan? At tumahaba pa yung yung hearing na yan. Talagang kumbaga sa ginagatasan nila ng todo or hinahanap pa ba siguro nila na ano pang pwede nilang i-connect kay Pangulong Duterte. Kasi 'di ba, hindi kasi hindi umubra yung script nila doon sa West Philippine Sea, yung gentleman's agreement. Medyo nag-backfire sa kanila yun Kaya nga bigla itinigil yung hearing na yun dahil napag-alaman nila na after ng Duterte administration nagkapag-usap na yung China kay sa Marcos administration at nagkaroon din sila ng kasunduan. Medyo nasunog sila doon kaya itinigil na yung hearing. Ngayon, ito dahil nga siguro dapat ititigil na to dahil pwede nang sampahan ng kaso si Mayor Alex Guo since nakakuha sila ng dokumento kasi na pwedeng na nagtuturo kay Harry Roque na may connection din sa mga Duterte dahil nga dating spokesperson, supporter ng mga Duterte. So doon nila kinukunik ngayon para kahit paano hanapan pa nila ng pwedeng mag-connect din sa mga Duterte. Kaya siguro pinapahaba pa nila yung issue na to at ayaw pa nila sampahan ng kaso. hindi nyo rin po ba naisip yon na medyo problematic? Kahit nung unang napansin, Ang concern ko lang naman po yung hanap buhay ko na mag-rehistro, mag-process ng dokumento. So, it's not my obligation to assess or evaluate or whatever. Dito maganda rin yung naging punto rito nung itong resource person na yon, yung accountant ni Alex Guo. Kasi nga tama nga naman. Ang interest niya lang naman is yung hanap buhay niya. So ano ba yung naging kumbaga ano yung trabaho niya kay Alex Guo, which is yung nga maglakad nga ng mga kung ano nga dapat lalakarin, mga permit or kung ano-ano pa. So hindi niya na kumbaga hindi niya na labas na sa trabaho niya yung alamin kung ito pa mga
kung ito nagbabayad or kung ito ba legal or something, kung ano man yung gustong ipagawa o yung sinasabi ni Ontiveros na dapat ginawa niya na i-verify muna kung lehitim mo ba yung pag-apply. So hindi, kumbaga sabi nga niya, wala na sa kanya na mag-imbestiga pa. Ang sa kanya lang, kung ano yung inuutos sa kanyang trabaho, gagawin niya. Which is kung naramdaman naman niyang legal. Dahil nga syempre, mayor yung nag-utos or matagal niya ng, kumbaga matagal na siyang empleyado doon at wala namang nakikitang sumasablay o wala man lang, kumbaga wala siyang nakikita nagiging violation, ay hindi niya na ano yun, kumbaga hindi niya nasaklaw. Siyempre, trabaho niya lang is maglakad ng or magproseso ng mga dokumento, is yun ang gagawin niya. Hindi naman siya NBI o hindi naman siya under ng law enforcement para imbestigahan kung ano yung mga nahawak niyang dokumento. Unless kung spy siya or isa siyang agent ng gobyerno na hinahanap yung mga, sabihin natin, yung mga foreign national na may ginagawang hindi maganda rito sa Pilipinas. Bureau of Immigration, nasa bansa pa umano si Mayor Go. Kaya pinagsabihan ni Senador Jinggoy Estrada ang NBI at PNP. If you cannot arrest her within a month, baka maapekto ng budget ninyo. Ito lang hindi maganda rito sa sinabi ni ni Jinggoy para sa akin, hindi maganda na ang nagiging gawin na ngayon ng mga senador ginagamit na panakot yung budget, 'di ba? So gaya nga gaya nga na napag-usapan natin kanina, ang dami ng ebidensya eh. Marami nagsasabi na totoong may paglabag itong si Mayor Guo at nasa Pilipinas pa. Arestuhin nyo na, kasuhin nyo na. 'Di ba? Para matapos na. Hindi yung ang bihira paano nga naman nila aarestuhin kung wala namang warrant of arrest? Wala namang inisyong warrant ang Senado. Kumbaga, puro verbal lang na hanapin. Siyempre, kailangan may hawak silang papeles eh. E di issuean nyo na ng warrant of arrest, sampahan nyo na ng kaso, nang matapos na. Hindi yung, pati yung pananakot na tagang makikita nyo na, although okay naman din siguro yun, talagang para kumilos yung NBI. Pero siyempre, nag-aantay rin yun ng papeles. Kasi ayaw rin naman nilang masunog yung kanilang operation, ayaw din nilang makasuhan. Siyempre, hindi ka naman pwedeng kumaso or umaresto nang wala namang warrant of arrest. Pwede kayong balikan. Siyempre, nag-iingat din. Or baka naman siyempre, hindi may iwasan din na baka mayroon pang nasa gabinete ngayon ni Marcos na pwede rin nagpoprotekta. Kasi mga illegal yan eh. Illegal pogo ngayon lang naman kasi lumabas yung mga illegal na pogo na yan matapos yung administrasyon ni Pangulong Duterte. Kaya siguro nag-iingat din itong taga-NBI na arestuhin or gumalaw kaagad dahil siyempre baka nga naman may masagasaan sila sila rin naman ng balikan. Alam nyo naman kung paano bumuelta yung mga nasa paligid ni Pangulong Bongbong Marcos pag di ka nagustuhan tsupi ka sa pwesto mo at mababadshot ka. So, yan lang po dapat nating abangan kung mahuhuli na ba or masasampahan na ng kaso itong si Mayor Alex Guo ng Bamban Tarlac. So, abangan natin yan. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.